Yo, yo! What's up mga kabutingting? Yan, isang mapagpalang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Andito tayo ngayon sa Barangay San Pedro, araw ng Martes. Bali, tayo ay maghahanap buhay dito. Sana makahanap tayo ng magagawa dito mga kabutingting. So samahan nyo ako dito sa Barangay San Pedro, sakop ng Sugod, Southern Leyte. So ayan, bali ito yung Barangay San Pedro. Yan, sakop ito ng Sugod, Southern Leyte. At tayo ay gagala ngayon. Bali, gagala ko rin kayo dito sa lugar kung saan ako pumupunta minsan. Yan, minsan lang kasi ako dito nagagawi. Dahil bibihira ang nagpaparepair at kukunti lang ang bahay. Pero mayroon ding nagpaparepair kung matsimpuhan na mayroong mga sira yung kanilang mga gamit. So habang tayo ay naghahanap ng marirepair mga kabutingting, yan, mega love shoutout po sa lahat ng aking mga silent viewers, organic viewers, sa mga kaibigan ko sa YT at sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat. At yan, baka pwede pong palike at pakishare itong video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon po akong mga bagong i-upload na video. So sana samahan nyo ako sa bidyong ito hanggang dulo mga kabutingting. At yan, gusto ko lang din po palang magpasalamat sa lahat ng aking mga solid kabutingting dyan na laging nag-aabang at laging nanonood sa aking mga upload na video. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy at walang sawang suporta po dito sa aking munting channel. Yan, bali ako'y maghanap muna ng marirepair mga kabutingting. Kasi kung i-video ko lahat baka hahaba na naman yung video natin. Kaya stay put muna kayo dyan at maghahanap muna ako ng customer. So yan, bali tayo ay nakahanap na ng gagawin mga kabutingting. Ito ay Hanabishi na dishpan. Ito ay 12 inches. 12 inches nga ba? O 14 inches. Tingnan natin kung ilang inches ba itong mga ganito. Ang nakalagay dali 12 inches nga pala talaga. Mayroon pala 12 inches. Ito daw ay pumutok. Ewan ko kung saan ito pumutok. Ayan, ito ang pumutok. Ayan, yung kanyang power cord dito sa pinakapuno. Dali ayan, ito ang pumutok mga kabutingting Ayan. So ayan ay ating idudugtong lang. Siguro hindi ko na ipakita yung pagdugtong dyan. So ayan, bali ito yung ginawa ko. Yan, pinalitan ko na lang ng ibang power cord dahil itong power cord nila ay maiksi na. Kaya pinapapalitan ng may-ari. So ito yung ginawa ko. Ayan. So tingin ko ito lang ang problema dahil ito naman daw ay umaandar, yun nga lang ay pumutok. So yan lang yung pinaka problema, power cord. So ibabalik or takpan ko lang muna ito. O ayan, bali tapos ko na natakpan. So ngayon ay testing na natin.
Yan, saksak natin ito. Tapos pindutin natin sa number 1. Ayan. May ikot na. Number 2. Number 3. So, okay na ito. Nagiging problema lang nito ay ito, yung kanyang power cord pumutok. Ayan, oh. Madalas ito pag mga Hanabishi or Hanabishi na ganitong hitsura, dito pumuputok yung kanyang ito. Dito siguro kakahila-hila ba dahil maiksi yung kanyang wire. So ito yung binamano ko ngayon sa araw na ito. 12 inches na despan Hanabishi, pumutok ang power cord. So hanap muna ako ng iba pang ma-repair. So ayan, bali nakahanap ako ulit dito ng gagawin mga kabutingting. Ito ay stand pa na Panasonic at andito na tayo sa Barangay Zone 1. Bali yung na-repair ko doon sa Barangay San Pedro ay isa lang, yung Hanabishi na nasunog yung kanyang power cord. So ito daw ay gumagana naman daw. Basta ito ay sabi lang ng may-ari, gumagana naman daw pero mabagal. So yan, try natin ito mga kabutingting para ito ay ating malaman dahil hindi ko pa naman to tinisting. Bali yan, bali saksak natin yung power cord, tapos pindutin ko dito sa number 1 at tignan nyo yung ilise. Ayan, ang sabi nga sa akin ng may-ari, ito daw ay gumagana pero hindi naman gumagana. Number 2, kahit nga ugong ay wala. So ibig sabihin ay hindi ito gumagana. At andito yung may-ari, oh. Hindi naman pala ito gumagana, sir. Hindi naman pala ito gumagana. Sabi niyo po gumagana. O gumana ito, ginamit ata nila kaya namatay. So ito yung aking ibababa lang mga kabutingting at sasapin na natin ito ng karton dahil bago pa daw ito. At ayan, oh, may nakahanda ng karton. So ito yung aking ibababa lang. Ayan, bali naibaba ko na mga kabutingting. So ngayon, ito yung ating itester. Kung ito ba ay mayroon tayong makuhang resistance. Dahil ito ay video, pwede ko namang sabihin may ugong kahit walang ugong. Kaya ito yung ating ititester. Ayan, pindutin. Ayan, nakapindot na yan sa number 2. Tingnan natin kung mayroon tayong makuhang resistance. Ayan, oh, wala tayong nakuhang resistance. So ibig sabihin, ito talaga ay hindi gumagana. Ayan. So patayin lang natin ito. Tapos tanggalin natin yung ito pangharap na grills. Yan, tapos ikot lang natin yung kanyang ilise. Ito kahit malambot, may posibilidad pa rin na may problema yung pinaka-bushing nito. Yan, kung makikita nyo, malambot naman siya. Ano, pero hindi ganun ka lambot. Kung sabaga umiikot lang dahil may ilise. Tanggalin natin yung pinaka-ilise nya. Yan, brand nga pala nito ay Panasonic, tapos F-405LS. Bago pa daw ito. Hindi, pag nga ganito, hindi ito tumatagal. Dali ha, na matigas. Ayun. Nakpo. Gay, ang tigas naman ito. Baliktad. Baka may pin. Ito ay mayroon ng ano nito mga kabutingting, umalungkat. Sobrang tigas naman. Yan, bali pukpukin natin ito ng martilyo. Pero ang pagpukpok nito ay dapat dahan-dahan lang, hindi malakas. Ayan, try natin hugutin. Wala bang pin? Wala yan, wala lock yan, sir. Pero bakit napakatigas naman itong kagbuwang na ito. Lagyan natin ng langis. Grabing tigas. Yan, bali tulak natin ito pabalik. Ayun. Ayun, natanggal din kagbuwang. Ayan. Ayan, may uga na rin ito pala mga kabutingting. Yung kanyang shafting, pagka ganyanituhin mo, pag ganyanin mo, ay may uga na. Tapos ito, mayroon ng kumalikot nito. Dahil, ayan, kung makikita nyo yung kanyang shafting ay nagkagas-gas-gas-gas na. Kinain. Hindi yan, sir. Hindi yan kinain. Mayroon ng umano nito, sir, kumalukay. So tanggalin natin itong 3 tornilyo para matanggal natin yung pangharap na cover sa motor. At pasensya na kayo mga kabutingting, medyo maingay dahil nasa tabi tayo ng kalsada. Wala na ring tornilyo dito. Ibig sabihin
Inalungkat na talaga ito. Yan, ang tornilyo nito ay pabaliktad. Yung paluwag nito, ayun yung pahigpit. Ang pahigpit nito, yun yung paluwag. Baliktad. Sa ganitong brand lang din po mga kabutingting ha. Yun. Oh, may itlog na ng butiki. Ang sabi sa akin ng may-ari, ito daw ang may problema. Tingin ko ay hindi yan ang problema. Dahil sa aking experience, madalas nito ay yung kanyang bushing. Yan, tanggalin din natin itong tornilyo, pati yung tatlong tornilyo sa gearbox. Tapos luluwagan muna natin ito. Oh, may dalawang itlog ng butiki na. Ayan, oh. Bakit ang putiki? Bakit malaki alam dyan? Yan, tanggalin natin itong tatlong tornilyo sa gearbox. So, ayan. Tingin ko may tama ang bushing nito. Dito sa likod, iwan ko lang sa pangharap. Tanggalin lang natin ito. Yung kulay itim. Ayan. Tapos, ito ay ibubuka natin at gagamit tayo ng flat screw. At yung pagbuka niyan, dapat dahan-dahan lang. Baka mabali. Ito lang laki lang. O, ito yung sinabi ko sa inyo, sir, na dalawa or tatlong gamit repair, hindi na tama re-repair dahil napuputol Hindi na napuputol. ito. May na klase. So ayan, hindi katulad sa iba ba na di tornilyo ang gamit. Oh, matigas matigas. Bakit matigas? Bakit di ba natanggal lahat? Wala na, nabuka na lahat maliban dito sa isa na ito. Buka lang natin. Hindi pa baliktad. Ayan. Yan, tanggalin natin. Ako, napakatigas naman. Bakit? Matigas. First time ko na naka-encounter na ganito na wala na siyang lock, nabuka na lahat, matigas. So gagamit tayo ng flat screw sabay pukpok. Ayan. Counting ano lang. So, pwede na natin tong hugutin. Ayan, kayod na kayod ang bushing. Ayan, oh. Yung kumintab na nasa gitna, yan. Ano yan? Gas-gas yan sa bushing. At ito yung sinabi ko na nagiging dahilan kung bakit madaling nasisira kahit bago pa itong mga ganitong hitsura. Dahil tingnan nyo yung bushing nya. Ayan, oh, nagagalaw. Dapat ito ay hindi dapat yan nagagalaw pag mga ganito. Kaya siya madaling bumigay. So tanggalin natin tong stopper sa hélice. Tapos lilihain natin yung shafting bago natin ilabas. Hindi pa natitiboy. So ayan, bali lihain natin bago natin ito ilabas. Maraming gasgas ang shafting. Hindi na lang na yan. Anong content? Ayan. Tapos labas natin. Pero papalitan natin ito ng bushing magkabilaan. So ayan, kung makikita nyo, ayan yung bushing nya, oh. Dapat ito ay hindi nagaganyan yan sa kamay. Ayan, oh. Oh, nagagalaw sa kamay yung kanyang bushing. Ibig sabihin maluwag. Dahil yung pinakalock nito ay napakalambot. So papalitan natin itong bushing. So gagamit tayo ng pako na didos. Pukpukin lang natin ito dito. Ayan. Para matanggal yung lock sa bushing. Yan, gamit tayo nito. Yung pagpukpok nito ay dandahan lang din. Ayan. So ito na yung pinaka bushing nya. Kinayod nya na rin dito. So papalitan na natin yan. Kuha tayong bushing. Oy, iba yung nakuha. Oh. Ayan.
So ito yung bushing na gagamitin natin. Ito ay bago yan mga kabuting-ting ha. Ayan. So ito yung ating kabit dito. Tapos lagay natin itong foam. Tapos babasahin natin yung foam ng langis. Ayan. Tapos ito lagi ko itong tinuturo. Ang plastada nito ay nakaganyan. So ang gagawin natin dyan ay babaliktarin lang natin ito. Ayan. Pero kung mayroon kayong ganito na matigas siya, ayan o, ito kasi ay malambot, ayan o, malambot. Kaya ang gagawin nyo, babaliktarin. Pero kung mayroon kayong ganito na pamalit na matigas, mas maganda kung palitan nyo para hindi kayo mahirapan sa pag-align ng shafting. So ayan, babaliktarin lang natin ito. So ito yung ating iipit lang sa mga lock. Ayan, gamit tayo ng clutch screw. Dali ha. So yan, tulak lang natin yan. Tapos ang pag ano nito ay tapatan. Itapat mo, bali tapat ang pag ano nito, pag balik sa lock. Ayan. So ayan, ayan ay nabaliktad na. Ayos lang natin ito, or bago natin iayos yan, gagalawin natin ito sa kamay kung magagalaw pa. Kanina kukulang yung aking tinulak dito. O ayan o, hindi na nagagalaw. Kahit yung may-ari, galawin mo sir. Sige na, sige na. Ha? Sige na, okay na. Ayan, mukhang satisfied yung may-ari. So magagalaw lang ito kung gagamit ka nito. Ayan, bali gigitna kasi natin yan. Pero kahit gitna yan, mamaya mahirapan din yan mag-ikot yung shafting kung hindi ma-align. Tapos wala naman itong power. Mamaya na natin anuhin yan. Ito muna ang bushing. So kung ano yung ginawa natin dito sa panlikod, yan din yung ating gagawin dito sa pangharap. Papalit din tayo ng bushing. At the same time ay babaliktarin mo lang itong kanyang lock. So ito yung ano, tapos ito yung pamalit. Ayan. Tapos lalagay lang yung foam. Tapos babasain ulit. Babasain. Gulo mo talaga ting. Magkaiba. Oh, magkaiba talaga sir. Magkaiba ang haba niyan sir sa original at saka replacement po. So ganyan ang plastada niyan. Babaliktarin mo lang siya para ipit na ipit yung bushing. Yan yung aking diskarte pag mga ganito. Ewan ko lang sa iba, kanya-kanya naman ang diskarte. So ipit lang natin ito. Oh, yan. Tapos kahit gagalawin mo sa kamay yan, hindi yan basta-basta na nagagalaw mga kabuting-ting yung bushing na yan. Gagamit ka pa ng ganito para magalaw yan or maalaw mo sa gitna. So okay na yan. At ano yan, pagpagan muna natin ito. Sir? Itong yun, saan yan? Ano po? Itong pin, saan yan? Dito yan sir. Okay. Bali, yan pasintabi po. Sa mga bagong napadpad po dito sa aking munting channel, yan, ako po ay hindi po naglalagay ng thermal fuse. Nasa inyo po kung yung aking pamamaraan ay kung gagayahin nyo. Pwede naman ako maglagay ng thermal fuse, pero iwas back job lang mga kabuting-ting. Kaya hindi talaga ako naglalagay ng thermal fuse. Kung gusto nyo naman lagyan ng thermal fuse, lagyan nyo po. Wala naman ako sinabing wag nyong lagyan. Bali, ito lang yung aking pamamaraan. So ito yung aking ihinang lang. Ayan. Tapos putulin natin itong sobra. Ayan. Tapos tester natin kung mayroon na tayong makuhang resistance. Pero mali yung ginawa ko dito. Dapat inuna ko muna ito bago ako nagkabit ng bushing. Pero wala namang humalughog dito, kaya komportable ako na tingin ko walang nagiging problema dyan sa pinakamotor. So on lang natin itong ating tester. Tapos select natin ito sa OL. Kaso hindi man masyadong kita. Yan, kitang kita. Kaso nagalaw. Yan. Kunin ko lang yung power cord.
Tapos naka number 3 yon. So tingnan natin kung mayroon na tayong makuha resistance. Ayan, mayroon na, di ba? 341. Ayan ay number 3. Tapos pag pindutin ko ito sa number 2, tataas yan. Ayan. Ayan, oh. Naging 600. Ang taas naman masyado. Dali, ayusin natin dito. Ayan, magiging 400 mahigit. Lagay natin sa, ay, naging mali pala ako, namali yung aking napindot. Bali, number 1 pala yun. Ito, number 2. Ayan, 382. Tapos, number 1, tataas. Nagiging 400 or 500. Ayan, 525. So, okay ang motor nito, mga kabuting-ting. So, nagiging problema lang nito ay bushing at saka yung thermal fuse at nirekta ko na yan. So, sunod naman, Bypass bali yan. hindi naman matawag na bypass, sir. Rekta lang. Ang bypass, mag-ano ka dito, sir, magpupunit ka dito, tapos hanapin mo lang yung kulay black, tapos putulin mo, magdudugtong ka, tapos jumper mo dito sa kung saan ba dyan sa kulay puti o sa kulay itim, yun yung bypass. Ito, rekta po ito. Pero Rekta na yan, hindi masunog yan. Hindi naman, sir. Tagal ko na po itong repair or marami na rin akong ginawang ganito. 22 years na mahigit. Sa awa ng Panginoon ay wala naman akong sinunog pa. Dali, linisan muna natin ito or lihain natin yung kanyang shafting. Siguro yung pagliha nito ay madali lang naman. Wag liha, pag nagliha kayo, wag po yung paganyan, ha. Dapat paganyan. Ganon din sa kabila. Ganyan ang itsura ang pagliha, hindi paganyan. Pero kung ano yung diskarte nyo, ay bahala kayo. Basta ang tamang pagliha para sa akin, paganyan. Kasi kung gaganyanin mo, may groove na, lalo lang lalalim yung groove. Ewan ko lang kung tama. Kung tama ako, ha. So, linisan ko muna ito, or lilihain. Ayan, bali nalinis ko na yung kanyang shafting. Ayan, oh. Makinis na yan, mga kabuting-ting. So, sunod natin gagawin ay babalik natin itong kanyang C-clip. Gamit tayo ng plies. Ayan. Tapos, dahil yung kanyang bushing sa original at saka yung replacement ay magkaiba or hindi kaparehas ang haba, gagawin natin ay magbabawas tayo dito. Ayan, magbabawas tayo dyan ng isang piraso na makapal. Dahil tatlo ito, bali dalawang makapal at saka isang manipis. So yung makapal ng isang babawasin natin. So ito ating ipasok na dito. Tapos ito, wala na tayong babawasin. Sa likod lang. O ayan. Tapos ito ating ipasok. Pero bago natin ipasok ay lalagyan muna natin ito ng langis magkabilaan. Ayan. Tapos yan, salpak natin. Ayan. Tapos ito ating ibalik lang. Ayan. Tingnan lang natin. Tapos ayan, kung makikita nyo, hindi siya free wheel, oh. Dahil binaliktad ko yung kanyang lock, ito ang medyo mahirap i-align. Pero na-align yan, mga kabuting-ting. Pagtsagaan nyo lang. Kaya sinabi ko kanina, mas maganda kung palitan nyo yung pinakalock ng bushing. Kung mayroon kayong matigas, ayun ang maganda. Pero ayan, oh, hindi naman mahirap. Oh, nakuha kagad. Pre-wheel na pre-wheel. Ako, bago ko ito itutupi o ibabalik, ang ginagawa ko nito, pinapaandar ko muna. Kahit hindi mo na ito ilalak. Kasi kung ilalak mo yan siya, tapos hindi aandar, tatanggalin mo na naman ito, mapuputol lang yan sa katagalan. Kaya ang gagawin mo, paandarin mo muna. Huwag kang matakot, wala yung ground. Tapos, dali pala, ilahin muna natin kung mayroon bang, mayroon tayong mahihila. Ayan, oh, mayroon. Ayan, oh, may mahihila. Pero kung hindi ko ito tinanggal, tiyak, wala tayong mahihila nito. So, pandarin natin. Bale, yan, ilalagay ko lang dito sa number 1. Tapos, dali ha. Papabor ko lang. So, saksak ko lang dito yung power cord. Ayan, umiikot na siya. Ayan, oh. Hirap pang pigilan, mga kabuting-ting. Pero, tester natin yung kanyang kapasitor mamaya kung ayan ba ay okay pa talaga. Pero para sa akin, okay pa yan. So, ibabalik na lang natin ito. Kung saka natin ito ilalak or itutupi kung umaandar na. Ito marami na akong upload nito. Pero ito lang naman kasi yung aking natutunan or hanap buhay pang araw-araw.
bali ay binibidyo ko pa rin. Dahil mayroon namang mga bagong napadpad dito sa aking munting channel na hindi na nila pinapanood yung mga luma kong video, kaya binabahagi ko pa rin. Alayin lang natin ito ng konti. Ayan. Ayan, pre-well na pre-well, oh. Oh. So, okay na yan. So, ibabalik lang natin ito. Ayan. Tapos, dali lang. Saan ba yung puti? Ay, puti, itim. Ito. Kapit lang natin ito. Ayan. Tapos, kapit na natin itong kanyang gearbox. Mamaya natin pagpaganyan. Yan, tornilyo lang natin ito ang gearbox. Pero brand sa electric pan maganda talaga kaysa hindi mga ganito. Para sa akin, sir, Oo. Asahi, Camel, yan, magandang klase po yan. Oh, pero maganda po yan. Hindi, matagal na yung Asahi, sir. So, Kami lang bago. hindi, matagal na rin po yung Asahi. Camel, matagal na po yan. Yan, bali, tester muna natin itong kanyang kapasitor kung okay ba. Bali, hindi ko lang ito sinagad para kung sakaling okay pa ito, ay ibabalik ko lang din ito sa paghinang. Ayan. Ito ay 1.5. Ayan o, 1.5. So, gamit tayo ng tester ulit. On lang natin itong ating tester. Tapos, select natin ito sa capacitance. Ayan. Dapat makakuha tayo ng 1.5 dyan. Pero kahit 1.4, okay pa yon. Lumabo. Ayan. Tingnan natin kung okay pa ba ito. Dahil sinabi ko kanina, okay pa. Ayan, 1.1 na lang. So, magpapalit din tayo ng kapasitor dahil sa 1.5, 1.1 na lang yung ating nakukuhang kapasitan or microfarad. So, ibig sabihin, ito ay papalitan na natin. So, kukuha lang ako din ng pamalit. Ay, dali. Nasimbol ko na ito. Mamaya ko na palitan ng kapasitor dahil yung aking ikakabit na kapasitor may wire. So, ito ay ating i-assemble na. Punasan nila ito mamaya, sir, dahil madumi kamay ko. Pwede pa muna. Di ko na ito pagpagan dahil malinis naman. Bibili ako electric pan ako kung sakali may problema dito. Ikaw lang gagawin kung maintenance na ako. Magayos. Kasi mga tuwato dito, kasi hindi maasahan yung aircon Minsan, hindi gumagana na ako. Kaya mas maganda may backup talaga electric pan. Yung mga 20 yung kwarto sa taas Bakit matigas kanina yan? Ayan o, malambot na yan. Nalihan na kasi, sir Ilang isla kulang? Oo. Balik tayo. Sir, sir. Balik tayo pag-iikot ako. Oo. Ang ikot kasi pa kanan, kaya ang lock niya pa kaliwa. Ikpitan mo na, ikpitan. Okay na yan, sir. Kahit hindi po masyadong mahigpit yan, hindi yan tatanggal yan. Masisira lang tuloy yung kanyang thread sa pancap kung higpitan mo masyado. Ayan. Sunod, bali kukuha lang ako ng kapasitor mga kabutingting na 1.5 din. So ayan, bali ito yung aking ipapalit. Ito ay nakabalot pa pero hindi ko na ipinakita. Andito naman yung may-ari sa aking gilid, nanonood talaga. So ito yung aking ikakabit lang dito. At kahit magkabaliktad-baliktad, basta pagka ganito magkabit ka ng kapasitor ay walang problema dahil wala naman itong polarity. So hindi ko na ipakita yung pagkabit nito.
So ayan, bali naikabit ko na yung capacitor. Tapos tube na lang yung aking inilagay kaysa electrical tape. Mas matibay kasi yan, hindi yan basta-basta kumakalas. So bali tutornilyo lang natin yung kanyang capacitor. Dali, para yatang baliktad ah. Para yung tornilyo na ito ay galing yan sa ano, ito palang tornilyo na ito ang kagwang. Kamali. Ayan. Ito kahit nakaganyan lang mga kabuting-ting ay okay lang. Pero mas maganda siguro kung itali natin. Tali natin sa cable tie. Ayan, tali lang natin ito. Ayan, tapos takpan na natin. At kukuha muna ako ng tornilyo nito dahil wala na itong tornilyo kanina. Ayan, mayroon ako ditong tornilyo. Kaso hindi pala kita. Ayan, lagyan na natin ito ng tornilyo. Ayan, tapos kabit na natin ito. Bali, ang pahigpit nito, yun yung paluwag. Paluwag nito, yun yung pahigpit. So, bago natin ilagay sa stand, ay paandarin muna natin kung aandar na ba. Ayan, patayin ko lang dito. Ayan, kahit naka yan, ay naka number 1 na. Ayan, saksak ko lang dito. Ayan, ikot na. Ayan o. Lagay natin sa number 2. Ayan. Number 3. So ayan ay okay na. So ilalagay na natin ito sa stand. Na sir. Down vlog, no? Oh. Down vlog. Oo. Hanap buhay ng hanap buhay. Down vlog ba? Oo nga. Kasi marami makinabang. Kamu lay kuan sir ha? Ha? Kamu lay kuan ini. Sige, Limpyo kay. sige. Ano naman yung Pag ako rin hawak diyan iipin pa rin yan. So ayan. Testing natin ulit, final testing. So nakasaksak pa naman. So pindot natin sa number 1. Ayan, may ikot na. So okay na ito mga kabuting-ting. Number 2. Steady po siya, steady lang din. Sige sir, steady. Pwede kayo sali sir? Ha? Pwede kayo sali sa video? Wag, bawal sinting. Baka makupitin sa kapay, wala. Baka wala na pupunta sa'yo. Ayan, lagyan natin sa number 2. Ayaw sumali yung may-ari. Oo. So ayan, bali. Ang masasabi ko lang kontento ko sa trabaho. Sir, pakay ulit. Ang masasabi ko lang kontento ko sa trabaho. Kaya kung may mga problema kayo sa electric fan, tawagan nyo lang ito. May contact number naman ito siya mag-ayos. Ano pangalan ko sir? Ha? Ano pangalan ko? Kunting-kunting ba yun? Ano sabi mo kanina? Anong unting-unting? Enting. Tama naman yung dulo. Ikaw na rin yung wala naman So okay na ito mga kabuting-ting. Naging problema lang. Ulitin ko, tawagan nyo ito at mahusay mag-ayos. Kontento kayo sa bayan. Ayan, kontento daw si sir sa bayad. Baka pwedeng dagdagan mo naman sir. Ha? Baka pwedeng dagdagan mo naman yung 250 ko. Walang ibang kuwan doon. Kontento kayo sa bayan. Pagkatapos pugi pang gumagawa. Kamatis na. So okay na ito mga kabuting-ting. Bale yan, dito ko natapusin yung video natin sa araw na ito. At kung mayroon kayo dito natutunan o nakakuha kayo ng idea sa video ito, yan baka pwedeng palike. Tapos pakishare na rin at higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwede pong hilingin ko po ang inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, ako'y mag-iwan na po sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po!